This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Ang una nating storya ay multo sa children's party. What if merong nanggugulo sa children's party nyo? Ano ang gagawin mo? Malamang papatulong ka sa exorcist, diba? Pero paano kung hindi ka tutulungan ng exorcist? Ito ang horror story ni Jeneline May de la Rosa sa atin. Isang personal assistant ng isang sikat na artista. Sulat niya sa amin, "Hello po Ate Nix at Kuya Steve, ako nga pala si Jeneline May de la Rosa. PA po ako ng isang sikat na artista na hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan. Pero may permission po ako sa kanya na isend ang storya para na din sa social awareness. Kamakailan lang bumili siya ng isang napakagandang bahay sa Ayala, Alabang at worth 65 million pesos. Dati din itong bahay ng isang sikat na pamilya. Masaya naman si boss sa nabili niyang bahay, kahit na pang-anim niya na tong bahay. Pero mas malapit kasi ito sa studio na palagi siyang nagtitaping, kaya lumipat kami dito. Kasama din ako sa lumipat dahil stay in po ako. Pero ang saya na to ay tumagal lang ng 1 linggo dahil merong unting-unting nagparamdam sa bahay na ito. Ang una naming naramdaman ay meron laging kumakatok sa pinto. Minsan sa pintuan ni boss, minsan sa harap ng bahay, minsan naman sa maid's quarters. Pero alam nyo, hinahayaan lang namin ito. Kasi katok lang naman ito eh. Meron na bang namatay sa katok lang? Pero sa pangalawang linggo, dito na nagbago ang lahat. Tuwing gabi, pag naghahapunan si boss, biglang nahuhulog ang mga kubyertos. Pati ang mga plato at baso din minsan. At ang malala talaga, tumitilapon ito minsan sa pader at nababasa. Ilang beses nasugatan si boss pati ang mga maid dahil dito. First time ko din makakita ng ganitong multo na nagwawala. At ang isa pa naming experience ay patay sindi ang aming kuryente. Kala namin nung una may issue kami sa Meralco. Pero nung tinignan ng technician, wala naman daw issue. Dito na namin na-realize na multo pa rin ang may gawa nito. Sa horror movies ko lang napanood yung patay sindi na ilaw, pero pag na-experience mo na pala, nakakatakot siya. Ilang appliances din ang nasira dahil dito, pero wala naman tong problema kay boss. Ngunit ang pinakamalala talaga ay nang nagsimula itong sapian ang mga maid sa bahay. Una niyang sinapian ay si Rubilin. Naglilinis ito ng kotse ni boss sa gabi, pero biglang nagwala sa garahe. Sinira niya ang salamin ng kotse. Violente talaga ang espiritu na to. Sumunod naman ay si Babylin ang kanyang sinapian. Habang nagluluto ito sa kusina, nilagay niya bigla ang kanyang kamay sa kumukulong mantika. Nadala naman namin sa ospital si Babylin pero halos hindi niya na magamit ang kanyang kamay hanggang ngayon. At ang huling sinapian ay si Rosemary. Sinaktan niya ang mga kapwa niya maid sa quarters nila. Buti na lang ay napigilan siya ng mga bodyguard ni boss. Tinangkapan itong kumuha ng kutsilyo sa kusina. Grabe talaga. Violente talaga ang multo na ito. Sabi ni boss baka daw ito ay isang poltergeist dahil napapagalaw niya ang mga bagay-bagay.
Pero possible din daw na isang demonyo ito kasi sumasapi siya sa mga tao. Sabi ko naman kay boss, humingi tayo ng tulong sa isang albularyo. Ngunit sabi ni boss, hindi pang albularyo ang ganitong experience. Exorcist lang daw ang makakatulong sa amin. Kaya pinalakan niya sa akin ang prosesong ito para makahingi ng request ng isang exorcist sa bahay. Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, don't forget to follow us. Humiling din ako kay boss na umuwi muna sa amin sa may Makati dahil nga hindi ko na kaya ang mga experience na to sa bahay niya. Hindi naman ako matakutin pero violente kasi ang multo na to, mahirap na. Makalipas ang ilang araw, nilakad ko na ang request ni boss para magkaroon ng exorcist sa bahay niya. Pero Diyos me, alam nyo ba Ate Nix at Kuya Steve na hindi pala basta-basta na makaka-request ka ng isang exorcist katulad sa mga pelikula. Daming paperwork at may red tape pa. Una kong ginawa ay pumunta sa parish priest ni boss sa Alabang. Tapos pinadocument niya sa akin ang lahat ng nangyari. Matagal ko itong ginawa at sinama ko na rin ang CCTV footage. Pati na din ang mga video recording na testimony ng mga staff ni boss sa bahay. Pagkatapos nito, nag-inspeksyon din sila sa bahay ni boss para maimbestigahan. Tapos ni-request din nila na lahat ay magkaroon ng medical at psychological evaluation, pati na rin si boss. Hello, mukha ba kaming may issue sa mental health? Ang dami namin naka-experience nito sa bahay. Matagal din bago na-evaluate si boss dahil nga sa taping schedule nito. At nang mabigay na ang mga results para i-confirm na hindi kami nag-hallucinate at normal kami, saka lang dumating ang exorcist mismo. More or less halos isang buwan din bago dumating ang exorcist. Pero hindi pa rin nagkaroon ng exorcism. Diyos ko, nag-investigate muna ng exorcist sa bahay ni boss tapos in-interview kaming lahat. Matapos ito, nagbigay siya ng official report sa bishop. Grabe, almost 2 months na pero wala pa rin ginagawa ang exorcist. Doon naman sa bahay ni boss, grabe palala ng palala ang ginagawa ng poltergeist. At nang inakala namin ito na ang last step, ang approval ni bishop na lang ang kinakailangan, dito na bad trip si boss dahil ang bishop ay tinanggihan ang request namin. Ayon sa kanya, kulang daw kami sa ebidensya. Kitang-kita kaya sa CCTV recordings ang mga pagsapi at paglipad ng mga gamit sa bahay. Sabi ni boss, baka politika daw. Kasi ang imahe niya ay di gusto ng Katoliko at ng bishop. Nakikisaw-saw kasi si boss sa mga social issues at hindi rin makaila na bakla si boss. Pero kahit galit si boss, hinayaan niya na lang ito. Wala na daw kaming magagawa. Gayunpaman, may tumulong naman kay boss ang isang celebrity na kilala ding isang espiritista. Sabi nito kay boss, hindi daw kailangan isang exorcist, kundi magpa-children's party lang kami. Gawin lang daw to ng ilang beses sa bahay ni boss. Children's party? Hindi namin na-gets ni boss ang sinasabi ng espiritista. Pero sabi nito, gawin lang daw namin at pag hindi gumana, balikan daw siya. Sinunod naman namin ito ni boss at inutusan niya ako na imbitahan ang mga kamag-anak niya na dito na lang sa bahay mag-reception sa mga birthday nila, particularly sa mga bata. At sa dami-dami ng kamag-anak ni boss, madami kagad akong na-schedule sa loob ng 2 buwan. Pero alam nyo, ayaw na ayaw ni boss sa mga kamag-anak niya dahil lagi itong nangihingi ng pera sa kanya. Anyway, natuloy ang children's party sa bahay. Tuwang-tuwa naman ang mga bata, pati na din ang mga kamag-anak ni boss. Sosyal ng kanilang reception. May ilang bata nga lang ang umiikot ang ulo dahil sa demonyo. Joke lang po yun. Konting paramdam lang po ang ginawa ng multo. May naririnig kaming ungol sa mga sulok. Hindi namin alam kung ang ungol na ito ay kasiyahan ba o pananakot. Pero ito lang po ang naging paramdam ng multo. At matapos po ang 4 na children's party, dito na namin nasabi na totoo pala ang sinabi ng espiritista. At yan po ang aking istorya at Nix at Kuya Steve. Sana sa mga gantong nakaranas din tulad namin at tinanggihan ng exorcist,
children's party lang po ang kasagutan. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin magets bakit ito ang naging solusyon sa aming haunted house. Sana po masagot niyo Ate Rex at Kuya Steve. More power po sa Book of Bad Ideas, more twisted stories, and more blessings po. Grabe ang iyong kwento, Jenny Lynn. Nagulat din ako sa iyong storya at sa naging solusyon. Wala din akong explanation para dito pero most probably, tingin ko parang siguro natuwa ang mga multo sa mga bata kasi nag-bring out ito ng positive energy sa party at sa buong bahay. Ang ibang multo kasi ay mas lumalakas dahil sa stress sa bahay, yung negative energy na galing sa mga tao dito. Pero mas maganda i-consulta natin sa isang spiritista kung ano ba talaga ang reason behind this. At yan ang ating twisted story of the day mga buddies. Hanggang sa muli, kita-kit sa dilim. Ang pangalawa nating storya ay babae sa laot. What if meron kang makitang puting babae sa laot? Ano ang gagawin mo? Ito ang nakakilabot na istorya ni Junjun Arevalo sa ating ngayong gabi. Sulat niya buddies. Good evening po Ate Nix at Kuya Steve. Hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa takot pag naalala ko ang kwento ng puting babae. Ako nga pala si Junjun, taga Barangay Mangingisda sa Puerto. Malapit lang po kami sa Luz Biminda. College student po ako, pero nag-stop po ako dahil sa hirap ng buhay, lalo na sa ekonomiya natin ngayon. Kaya tinulungan ko muna si Tatay Mangisda nung mga nakaraang buwan. Mahirap po ang trabaho ni Tatay. Nalaman ko lang ito ng lubusan nang tinuruan niya ako at isama niya ako sa laot para mangisda. Kadalasan, ilang araw kami nasa laot. Pisikal talaga ang trabaho ito at kasama din ang swerte at dasal. Minsan may huli, minsan wala. Isama pa natin ang paminsan-minsang pangaharas sa mga Chinese sa amin. Gayunpaman, natuto naman ako matapos ng ilang linggo at lagi ko nang kasama si Tatay sa laot. Pero noong Marso, dito na nagsimula na makita ko ang babae sa laot. Sabado noon, madaling araw, kasama ko si Tatay at si Kuya. Kasama din namin ang bangka ni Mang Berto. Di ko kilala mga kasama niyang mangingisda. Pero magkumpare si Tatay at si Mang Berto. Halos palabas pa lang kami nito at hindi pa nakakalayo sa lupa. Nang masilayan namin ang isang babaeng nakaputi. Sa unang tingin, kaala namin nalulunod dito. Kaya nilapitan namin pero habang palapit ng palapit kami, pansin namin na hindi ito lumalangoy. Nakataas ang kanyang kamay sa ere, tila humihingi ng tulong. Pero hindi siya lumulubog. Nakapagtataka. Kalahati lang din ang katawan niya ang nakikita, hindi makita ang pambaba. Maputla din ito at tansya ko baka nasa 20s pa lang. Tirik na tirik din ang kanyang mga mata. Nagsasalita siya pero walang boses na lumalabas. Gusto kong tumulong pero habang palapit ng palapit kami, natatakot ako sa babaeng ito. Hanggang sa tuluyang tumigil na kami sa harap nito. Biglang sabi naman ni Tatay, "Hindi yan tao anak, huwag niyong tulungan." Sigaw naman ni Mang Berto, "Baka sirena yan, kaya hindi natin makita ang pambaba at lumulutang lang siya." Agad namang natakot ang lahat at umalis kami sa babae. Pinagpatuloy namin ang biyahe papuntang laot para mangisda. Pero grabe ang takot na naramdaman ko sa babaeng ito. Kala ko una white lady, di ba dapat sa kalsada lang iyon? First time ko makakita nito at nasa laot pa. Ang weird naman. Pero kung totoo nga ang sinasabi ni Mang Berto na sirena ito, lalo akong natakot. Alam ng lahat ng mangingisda ang sumpa ng isang sirena. Aakitin ka nito sa kanyang ganda hanggang hihilain ka nito pababa at hindi ka na makakaahon pang muli. Ito po ang first time na makita ko ang babaeng ito. Kala ko ito na din ang una at huli. Dahil sa mga sumunod na linggo, nakikita pa din namin ito maski may araw pa. At gaya ng bili ni Tatay, huwag na lang daw ito pansinin. Baka may sumpa pa daw kaming makuha. Ang dali lang naman sabihin to ni Tatay. Pero sa totoo lang, ang hirap itong gawin. Kahit ayaw mong tignan, mapapatingin ka pa rin eh. At every time na makikita ko ang babaeng ito, talagang tumatayo ang balahibo ko sa takot. Pagsapit ng katapusan ng Abril, binalot naman ng trahedya ang aming baryo. Ang anak daw ni Manang Lucinda ay ilang araw nang nawawala. Si Betty, 18 years old pa lang ito at estudyante ng PSU. Maganda ang dalagang ito. Kalaro ko siya nung bata ako.
Nagtulungan ng aming buong baryo kasama ng mga pulis para hanapin si Betty. Pero matapos ang ilang araw, wala pa rin kaming makita. Sabi ng mga pulis, malamang patay na daw si Betty. Halos mabaliw naman si Manang Lucinda sa pagkawala niya. Matapos ito, patuloy pa rin naming nakikita ang babaeng nakaputi sa laot. At hindi na ako makapagpigil pa kung sirena man yan o white lady, dapat wala yan sa lugar namin. Oo, takot po kasi ako at Nix at Kuya Steve. Kaya ang ginawa ko, bumisita ako sa albularyo namin at humingi ng tulong. Sarili kong pera ang pinambayad ko mismo sa albularyo dahil ayaw ko na talagang makita pa ito. Di naman kasi ako tulad ni tatay at kuya na ganun katapang. Sumama naman si Mang Ari sa amin papuntang laot. Siya yung albularyo. Para makita din niya ang babae mismo. At gaya ng inaasahan, nandun pa rin ang puting babae sa pwesto niya bago kami pumalaot. Nilapitan namin ito at sinubukan ni Mang Aris kausapin ito. Ngunit hindi siya pinapansin ito. Nagorasyon din si Mang Aris at inabot ito ng 30 minutos. Pero nung natapos siya, hindi niya pa rin maitaboy ang puting babae. Sinubukan naman niyang mag-orasyon uli at inabot naman ito ng 1 oras. At nang matapos siya, hindi pa rin ito gumana at hindi pa rin nawawala ang puting babae. Dito na siya nagalit at sinabi, "Putang ina, kaya pala hindi ko mataboy ang masamang espiritu na to. Dahil hindi ito masamang espiritu gaya ng sinasabi niyo. Hindi rin siya sirena, isang ligaw na kaluluwa siya. Ang pangalan niya ay Jasmine at taga-kabilang baryo siya. At matagal na siyang nawawala." Dagdag pa ni Mang Aris, tumawag daw kami ng pulis at tsak, ang bangkay nito ay nasa ilalim ng pinagpupwestuhan namin. Grabe ang galing ni Mang Aris, sino mag-aakala na multo pala ito? Hirap din makinig minsan sa mga matanda tulad ni tatay at ni Mang Berto. Multo pala, kita nyo, hindi naman sirena Sinunod naman namin ang bili ni Mang Aris at tumawag ng pulis. Naipag-coordinate din ang mga pulis sa Coast Guard. At matapos ang ilang araw ng pagsisid, nakita nga nila ang mga labi ni Jasmine sa ilalim ng dagat. Dito rin nagka-ideya ang mga pulis na baka related daw ang kaso ni Jasmine sa pagkawala ni Betty sa amin. At matapos ang mga follow-up investigation nila, hinuli ng mga pulis ang mga kasamang mangingisda ni Mang Berto na si Chris at Daniel. May mga ebidensya daw na para sila ang maging suspect sa pagkawala ni Jasmine at Betty. Hugas kamay naman si Mang Berto na di daw niya masyadong kilala ang mga lalaking ito. Malayong kamag-anak lang daw niya to at mga taga Mindoro mga ito. At matapos ang kagulong ito, alam niyo po Ate Nix at Kuya Steve, hindi na ako uli nakakita ng puting babae sa laot. Dito na ako natuto na hindi pala lahat ng multo ay kinakatakutan. Minsan pala ay humingi lang sila ng tulong at hustisya. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.